yung pan. Pag-ano mo yun ni Loy? Kinomit sayaw. Grabe ka, Loy. Hey guys, so andito kami ngayon sa San Miguel, Surigao del Sur. At pupunta kami ngayon sa Tarumata Falls. So saktong-sakto, umuulan yung panahon ngayon, ano, sobrang lakas ng ulan kanina. Actually hindi kami kaagad nakaalis. At pinag-iisipan namin kung tutuloy kami. Kasi nga syempre iniiwasan namin yung biglang lakas ng daloy ng tubig, no? So usually ng mga dadaanan namin papunta doon sa Tarumata Falls ay ilog talaga. So bumiyahe kami kanina ng mahigit kumulang 1 oras. Hindi na ako nakapag-video kasi nga malakas talaga yung ulan, nagsi-zero visibility. So yan, ito yung mga bit-bit namin. Doon na kami nag-park kanina sa labas. Kasi hindi na kaya ng mga motor dito kasi nga ganito yung daan, ano. So itong falls na to ay hindi siya ganun ka-explored, hindi siya well explored. Kaya nga wala pa siya masyadong mga maayos na daan. So pagpunta mo doon, sobrang adventure talaga. Humigit kumulang 3 kilometro ang lalakarin namin papunta sa Talon. Mayroon namang malinaw na daan patungo roon, ngunit dahil wala kaming kasamang lokal, umasa lamang kami sa karanasan ng mga kasamahan naming minsan nang nakarating dito. Dahil nasa pusod ng kagubatan ang Talon at dahil nasa medyo mataas na bahagi ang lokasyon, ramdam namin ang lamig ng hangin habang unti-unting binabalot ng hamog ang paligid. Oh, lamay na sa bawon. Tengang daga. Hindi. Ano? Ako daw po talaga sa Chicago. Oo nga, pero ang tawag nga sa kanya tengang daga. Hindi, iba yung tingin ng dagang laki nun. Ay, malaki. Ay. Oo. Oo. Pero ano yan, di ba mushroom? Oo. Halos 30 minuto na ang aming paglalakad nang bigla kaming makarating sa isang dead end. Isang sandaling nagpahinto sa amin at nagtanong kung tama pa ba ang aming tinatahak. Dead end. May daan pa ba dyan? Ha? Hain? Ang nagihan? May kagihan. Laong raman ko din eh. Streetan din eh. Sa puntong ito, unti-unti ko nang na-realize na kami ay naligaw sa aming unang daanang tinahak. Babalik kami sa ruta namin kanina kasi mali yung rutang napuntahan namin. Ibang falls yung tinutumbok niya tapos dead end siya. Medyo mahaba-haba na rin ang aming nalakad at medyo napagod na rin kami ng kaunti. Pero dahil kailangan naming bumalik para sa tamang ruta, bumalik kami sa ilog kung saan kami unang kumanan. Nandito kami sa gitna ng gubat tapos hindi namin alam kung saan yung tamang daan. Bumalik kami sa dati naming ruta, medyo malayo-layo na binalikan namin. Hindi namin alam kung tama ba ito. Wala kasi kaming local guide na kasama. Pagdating namin sa unang ilog, nag-usap-usap muna sila upang alalahanin kung saan nga ba ang tamang daan patungo roon. Sinamantala na rin muna namin ang pagkakataon upang magpahinga habang pinag-iisipan kung saan nga ba ang tamang daan papunta roon. Maya-maya ay mabuti na lang at merong napadaang lokal kung saan itinuro kami sa tamang lokasyon ng falls. At matapos may turo sa amin at masigurado namin ang daan ay dumiretso na rin kami at hindi na kami nagtagal pa. Ito na guys, pagkatapos namin bumalik sa ruta namin ng mga siguro mga 15-20 minutes. Kita na dito yung falls. Wow, grabe ang taas. O ito, gagawin pang mga abaka, no? Oo. Ito yung mga produkto ng abaka na gagawin pang linen, no? Tapos gagawin siyang linen fabric. So ito siya guys, oh. Mukha lang siyang saging, pero abaka yan. So yan ang pangunahing produkto dito sa San Miguel. So habang papalapit kami guys sa falls,
mas palakas ng palakas yung lagaslas ng tubig at mas pahirap din ang pahirap yung daan. Ganda. Grabe ang taas niya. Oh. Ilang metro na lamang ang layo namin sa talon, ngunit lalo namang humihirap ang daan paakyat. Palaki ng palaki ang mga batong tinatapakan at mas dumudulas ang bawat hakbang. Dahil sa matarik na talon na may tinatayang taas na 60 hanggang 70 metro, hindi talaga madali ang pag-akyat. Mabuti na lamang at may ginawang hagdanan sa lugar na nagsisilbing daan upang marating ang bahagi kung saan mas malinaw at buo mong masisilayan ang kagandahan ng Twin Falls. Pagdating namin, agad kaming nag-set up ng isang masisilungan sakaling umulan para sa aming mga gamit. Copyright mo lang. Me dong, me. Dito na rin namin niluto ang ilan sa aming mga baon habang pinapakinggan ang walang patid na lagaslas ng tubig. Anoy! Alis pa na lamang. Meow, 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 meow. Kuman to. Ato. Sige na. Uy, ba okay na nagkanon? Oo. Pagkatapos naming magluto ay nagsalo-salo kami doon malapit mismo sa bagsakan ng falls. Sobrang sarap ng pakiramdam habang kumakain at ini-enjoy nyo ang tunog ng lagaslas ng tubig. Sa mismong bagsakan ng talon, maaari ring maligo. Malamig ang tubig
ngunit sobrang presko sa katawan. Parang binubura ang lahat ng pagod mula sa mahabang paglalakad patungo rito. Sa kabuuan ay napakaganda ng naging karanasan namin sa Twin Falls ng Caromata, San Miguel, Surigao del Sur. Bukod sa libreng pasok dahil walang entrance fee, mas pinayaman ng mismong biyahe at pakikipagsapalaran sa daan ang buong karanasan. Ilang beses man kaming madulas, patuloy pa rin kaming bumabangon dahil sulit ang bawat hirap para sa ganda ng kalikasan. Kung plano ninyong bisitahin, I suggest na magsama kayo ng lokal na tour guide, lalo na kung unang beses ninyo itong pupuntahan. Panatilihin nating malinis ang lugar at igalang ang kalikasan. Higit sa lahat, huwag kalimutang namnamin at i-enjoy ang bawat segundo. Kung pagod ka na sa trabaho, eskwela o negosyo, baka ito na ang senyales para huminto sandali at magpahinga at huminga. At kung umabot ka hanggang sa puntong ito ng aming kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa marami pa nating adventure dito sa Mindanao.